I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. No? Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. No, this could just be na mayroon talagang mismatch on some that doesn't necessarily mean na may katiwali ang nangyayari o kaya hindi nakasama sa flood-prone provinces ang mga probinsyang yon sa top 10 kasi nga gumagana yung flood control projects. Pero hindi ba nakakaloka na almost 700 flood control projects meron ang Bulacan despite only being top 5? Samantalang ang Pampanga na pinaka-prone, top 1 sa pagbaha ay meron lamang 300 flood control projects. Kalahati or even less than kalahati ng Bulacan, which is only at the top 5. Samantalang Pampanga, nasa top 1 pero kalahati lang ang nakuhang flood control projects. Talang meron din raw political cronyism at mga baluarte ang mga construction companies na nagdo-dominate sa mga iba't ibang probinsya sa Pilipinas, with Pasig Mayor Vico Soto na dinadagdag na ang kanyang kalaban nung nakaraang eleksyon, midterm elections, na Sena Diskaya, ang may-ari ng top 1, top 2 at 7 pang kumpanya na nakakuha ng bilyones na kontrata o kaya na may construction company. Ang malala, hindi pa raw nagbabayad ng buwis ang mga construction companies na to, with 27 billion pesos worth sa 385 flood control projects. You can see what Philstar just listed here. Kaya siguro, and you know, this is my personal opinion and speculation with no intent of actual facade of investigative factual proclamation, na kaya niya sinabing mura lang ang pagpapatayo ng mga infrastruktura kasi baka hindi niya papatungan tapos substandard pa.